Check. 1, 2. Aminin mo na tabo ang mic mo sa banyo. May imaginary caller ka sa kwarto. At feeling mo DJ ka habang nagmamaneho dahil may sarili kang playlist. Congrats! Pasok ka na sa ilang requirements. Energy FM is looking for a DJ. Yung marunong makipagkwentuhan, hindi kinakabahan sa harap ng mic at nakakatawa ang tawa. Kung ikaw yan, punta ka na dito. Tapos gawa ka ng demo. Mula Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. to 5 p.m. Oh, bitawan mo ng tabo mo. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Chismis! Bakling siya! Isang magandang araw, Metro and Mega Manila. Nakakaloka kayo. Bakling siya. Ayan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ay kayo patuloy pa rin pong nakatutok sa number 1067 na nakakaloka. Diba? Gamitin na natin yon. Total na sa frequency naman na natin yan diba? Number 1067 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Isang magandang morning pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na patuloy pa rin po nakasubaybay sa ating himpilan sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Bakling siya. Diba? Naiba na. Ganun talaga. Pero yun ang asin talaga mga panggay sa magandang umaga. Siyempre sa lahat pa rin po ng ating mga pangga na patuloy pa rin mo nakatutok, especially, diba? Etong si Chokoy Ganjongko ang aga na nakakaloka. Good morning po sa inyong lahat dyan. At siyempre gusto ko rin batiin ang lahat ng ating mga pangga, of course, mula sa InDrive. Si Kuya Rodel, Ma'am Forte, ayan, at ang T+, diba, kanilang chairman na si Darwin Custodio. Hello po sa inyong lahat dyan. Kamusta? At syempre sa mga Grab drivers natin na nakatutok din ngayon. Sa mga InDrive, Grab, Lalamove sila kasmot. Diba? Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa lahat ng ating mga riders na nakatambay sa ilalim. Hindi ng puting ilaw, kung hindi sa lilim ng mga puno dahil nagiintay ng booking. Antayin nyo, 2 oras lang tong programa ko. Bubukingin ko kaya. Bubukingin! Silandi na naman ang aga-aga. Diba? Siyempre sa lahat ng ating mga panggana na nasa ating digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating team replays on our YouTube channel. Kathy Amos of Australia. Hello po sa inyong lahat. Kamusta naman kayong lahat? Oy, eto, teka sandali babala po ito para po sa lahat ng ating mga pangga na, ayan, na nakikinig or di naman kaya nakatutok sa atin. Ito lang po isang babala at paalala mula sa MX3 kasi meron pong lumalaganap na text line sa ating mga pangga na sinasabing kayo daw po ay nanalo ng cash prize at galing po ito sa MX3. Ito po ay pinabubulaanan ng MX3 na wala po silang cash promo na nagaganap via text line o kung anuman. Hindi ba? Kaya mag-iingat po kayo lalo pat kung hinihingi po ang inyong mga detalye. Yan ang pagkakaingatan nyo po ninyong lahat. Huwag po kayo basta-basta magbibigay ng inyong detalye. Para makasiguro po kayo na lihitin mo ang mga mensahe, bumisita lamang po sa official FB page ng MX3 sa MX3 Natural Supplements o di naman kayo sa kanilang website sa mx3.ph. Diba? Para makasiguro po kayo. Ulitin po natin, babala po ito sa publiko na wala po silang cash promo na isinesend o kaya ay nagpapalaganap sa mga text messages. Kaya mag-iingat po kayo dyan dahil ang dami pong scammer. Scam po yan. Oo, wag po kayo basta-basta maniniwala. Yan. So, eto na. Tumungo na tayo sa ating first
Baklitas! Naku, nakakaloka. Mainit nga na pinag-uusapan ngayon. Etong si Derek Monasterio. Ay, hi papi. Ganon. Na-meet ko to Na-meet ko to ng personal sa isang event ng Bingo Plaza sa ISP sa Bulacan. Na-meet ko ito, napakagwapong bata naman talaga. Maski ako nanginginig, ganon. Nanginginig! Ba't ka manginginig? Bakla ka, diba? Na nakakaloka. Dahil nga ngayon ay lumalaganap ngayon sa social media ang pababastos daw di umano nitong si Derek Monasterio sa isang kandidata na nagangalang Sam Aldiano. 'Di ba? Sam Aldiano, kung saan nga naman ito'y kandidata ng Binibining Davao de Oro, na kung saan nga naman ang sinasabi medyo hindi nga daw siya naging komportable sa mga naging aksyon, 'di ba, habang nagpa-perform itong si Derek Monasterio. Bakit nga ba kasi, 'di ba? Bakit kasi ang likot-likot ng kamay? Hindi ba na mataltal at hawakan na lang ang mikropono? Ayan po sa nakikita natin. Ayan, yan po si Sam Aldiano, na kung saan nga naman kanyang inexplika pala the reason why unang-una hindi siya naging komportable dahil yung gown pala niya ay parang mahina ang support system. Wow! Mahina ang support system. Kaya nga naman siya ay nag-iingat sa kanyang paglakad, sa kada galaw na kanyang ginagawa. Hindi ba? Ay talaga nga naman ay kanyang hawak-hawak din at sinusuportahan ng kanyang mga kamay. 'Di ba? Dahil nga baka biglang lumaglag ang kanyang gown at magkaroon ng wardrobe malfunction. Pero sa pag-awit nito at talagang kitang-kita naman din sa mga lumalaganap na larawan para bang hindi naging komportable ang isang kandidata tulad ni Sam Aldiano nang lumapit ang isang performer na si Derek Monasterio, o sabihin na nga natin artista, 'di ba? Okay naman na sana maganda naman ang boses, performer. Kaysa naman yung minsan na may nag-guest na ganyan, tapos nagmaoy sa naalala nyo ba yun? Nagmaoy sa stage. Pero ito naman kasi hindi nagmaoy. 'Di ba? Nag-crawl ang kanyang mga hands. Ba't kasi kailangan hawakan pa sa bewang? Sabi tuloy ng ilan, baka naman kasi tropa. Kaya siguro medyo komportable si Derek na lapitan out of all candidates, 'di ba? Pero nilinaw naman din sa kanyang naging pahayag on social media nitong kandidata na ito na nagwagi bilang Miss Congeniality at Best Performer sa naturang Binibining Davao de Oro, ay para bang sinabi nga niya na nagkausap naman na daw po sila ng personal ni Derek Monasterio at humingi daw talaga ng paumanhin si Derek sa kanyang naging aksyon. Pero kung matatandaan kasi natin at kung talaga makikita nyo rin sa social media, sa kada magpa-perform itong si Derek Monasterio, sa about performer niya, mapabaranggayan man yan, pageant o kaya kumalala. Every time na kumukuha kasi talaga siya ng kanya makakapareha on stage ay ganyang kalikot ang kanyang kamay. O, diba? Na nakakalo. Bakit ba hindi niya ako nakukuha? Bakit ba hindi ako ang nakukuha niya? Tulad na lang nung nagkita kami sa sa Bulacan. 'Di ba? Kahit pa lapirut-lapirutin niya ako, okay lang. 'Di ba? Na nakakaloka. Pero kidding aside, 'di ba? Sabi ni Kenneth Morada, baklita na lang, wala nang letter S. Oo nga ganun talaga. Kaya ang ginawa na natin siyang bakling siya, ganon. 'Di ba? Na nakakaloka. Sabi niya, Princess Sarah sa TV5 walang weekend. Pati si Tom Sawyer. Anong kinalaman niya kay Derek Monasterio? Ito naman si Ading. 'Di ba? Baka naman gentleman lang talaga si Derek. Talaga ba? Pagiging gentleman ba yun? Kung gentleman, sana hindi na niya nilapitan. 'Di ba? Ba't hindi niya gayahin si Alden Richards? 'Di ba? Pag nagagano, nagsa-serenade, nasa isang pwesto lang talaga siya. Wai siyang paggalaw. 'Di ba? Yun nga lang, sumisigaw. Quezon! Bulacan! 'Di ba yung mga Naalala niyo ba? Naalala niyo ba yun? Muntinlupa! Ganon.
Hindi nga siya lumalapit sa mga kandidata, naninigaw naman. Charot lang, hindi. Yun, previous yun. Bakit hindi na nga lang ikaw, sabi ni Russell Vargas. Hindi ko din alam. Pero syempre, 'di ba? Kung ako po 'yon, 'di ba? Haya ako. Pero syempre, 'di ba, Women's Month pa naman din. Tapos ito na naman. So ibig sabihin, 'di ba? Asa na naman yung pagrespeto sa mga kandidata? Hindi porket nagseseksihan sila sa kanilang mga, alam mo 'yon, evening gowns. Mag-i-imagine tayo, ganon, 'di ba? Hindi tayo mag-i-imagine, 'di ba? Hindi ka magbibigay kulay sa mga kanilang evening gown na mga isinusuot, 'di ba? Sana sana brief lang sila bago ano yun na nakakaloka ka? Ba't naman nadadamay na naman ng sa gown designer dapat sisihin? Sila yung may mali. Kulang sa pundasyon. Kaya nagka-wardrobe malfunction. Actually, aminado naman din si Sam about dun Sabi nga niya, totoo naman din. Kaya nga naman daw yung bumitaw daw yung kamay ni Derek Ramsey. Hoy! Hindi si Derek Ramsey! Si Derek Monasterio. Nung bumitaw daw yung kamay sa kanyang bewang, yung pagkakakapit, alam mo, inakit na daw niya yung kamay niya para hindi na daw maulit. Tumagos sa kabilang bewang. Charot. Hinarangan yung kabilang bewang, tumagos sa kabila. Kala mo gano'n. Hindi, pero yun na nga. Ang maganda lang dito, sabi nga ni Sam, is, wag na daw palakihin. Dahil unang-una, totoo na inaamin niya na hindi siya naging komportable sa kanyang gown. Pangalawa, sa kumaga inaksyon nitong si Derek Monasterio habang nagpe-perform. Pero syempre, 'di ba, bilang isang professional naman din, sinakyan na lang niya yung moment na yon kasi nga syempre on stage sila, at the same time pageant yon, contest yon, 'di ba? Hindi alam mo yun, mag-inarte siya na. Huwag ka nga alis diyan. Doon ka sa far away ganon. Alam nga naman gumanon siya. 'Di ba? Pero if ever naman din talagang alam mo 'yon na hindi talaga mapakali yung kamay ni Derek. Derek, tawagan mo ako gano'n. Ako na lang. 'Di ba? Wag siya, ako na lang, gano'n. Bo-volunteer ko yung sarili ko. Iba-volunteer! 'Di ba? Yan, happy birthday daw, Kapitano Sisaw. Hindi ko birthday. Naka-red lang tayo dahil may ganap tayo later. Sabi niya, baka binigyan lang ng mali siya yung paghawak. Syempre, need na magpakilig. Nakaka-miss ang... diba? Totoo naman din. Maski naman ako. Totoo yan. Tapos yun, pero... Yan, nilaro lang ni Derek yung crowd kasi nga nagsisigawan. Malay naman. Kasi 'di ba performer nga naman din siya. Malay ba naman natin na 'di ba? Tsaka isa pa, alam mo yun, nakita ko nga yung video na yun Hindi ko binigyan ng kung ano mang maling siya kasi sabi ko, usually ang artist, 'di ba? Na nilalapitan niya yung kada kandidata pag ito'y tropa niya, tsaka kilala niya. Kasi nga naman, of all the candidates, bakit si Sam lang ang, alam mo yun, pinuluputan niya ng ganon. So ako iniisip ko, hindi, magtropa ito. Kasi nangyayari naman din talaga yan Parang 'di ba, yung kumanta ng sino nga ito? Sino ba yung nasa Victoria's Secret na nagrampa din? 'Di ba? Yung girlfriend naman niya na nandoon, out of all na rumampa doon, yun lang din yung nilapitan niya, tapos parang 'di ba? May mga ganun kasing performer baka naman na-excite lang siya kasi kakilala. Yan. Sabi niya gano'n, sino po ba yung girl na kasama ni Derek? Well, siya si Sam Aldrano, diba? Isa siya sa mga kandidata ng binibining Davao de Oro na ginanap kamakailan lamang na yun nga, nabigyan nga lang ng mali siya. Pero ang maganda rito, nagkaklaruhan naman na tinanggap niya yung paghingi ng paumanhin ni Derek sa kanyang inasal. Kung nabasusan man siya, humingi ng tawad, nagpaka-gentleman. Totoo naman din yung nag-comment kanina, diba? Kasi nga naman, parang, 'di ba? Ano ba naman ang pwedeng gawin mo dito? 'Di ba? Wala. Alam nga naman mag-arte-arte ka. 'Di ba? Yung mga ganyan babae yan 'di ba? Na baka naman kasi, yun nga, sa sobrang pagpapakilig na overwhelm, 'di ba? Yun nga lang.
Pero at least paano humingi ng sorry. 'Di ba? Yun ang lalaki. 'Di ba? Alam nga naman sinabunutan niya. Magulat tayo. Buti nga bewang ang hinawakan. Paano kung yung, alam mo yung ginaganong-ganon yung buhok? Tintignan, te, ang ganda ng kulot mo today. Iba yun. Yung sasabihin, te, ang ganda ng pagkakulot mo today. Lalaki. Bagay sa'yo big curls, te. Ganon. Diba? Na nakakaloka. Pero alis pa paano natapos na rin dito at mismong yung kandidata na rin na nagsabi na wag na natin palakihin pa. Diba? Dahil ang usapin naman na ito ay hindi naman siya talaga totally na binaboy on stage. Hindi lang siya naging komportable. Pero, bagamat, syempre, Women's Month pa din, 'di ba? Na pinoprotektahan pa din natin ang karapatan ng bawat babae, 'di ba? Karapatan din naman niya 'yon na magsabi na hindi siya naging komportable, na inacknowledge naman din ni Derek Monasterio, 'di ba? Anyways, nako mga pangga, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa ating pagbabalik isang matigabong chikahan na naman ang daladala na nag-iisa ng bakla sa radyo. Muli po ako po si Kapitano Sisa at ito ang Bakla Siya! Woo! 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 Bakla siya, o, diba? Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 1067 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.